Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Sabado, October 18, 2025. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, si Bagyong Ramil nga ay bumilis ang paggalaw habang kumikilos westward sa may Philippine Sea. Uli itong namataan sa layong 455 kilometers east ng Huban, Sorsogon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos pa westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Patuloy ang paglapit ni Bagyong Ramil sa ating kalupaan, kaya naman nadagdagan pa yung mga lugar na nakasailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kabilang na dyan ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, southern portion ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, eastern portion ng Tarlac, eastern portion ng Pampanga, northern and eastern portion ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island, Ticao Island, Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar, at northern portion ng Samar. Sa mga apektadong lugar, ingat sa malalakas na hangin na may kasama mga pagulan na dala ni Bagyong Ramil. Ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na posibleng itaas sa pagdaan ni Bagyong Ramil ay Tropical Cyclone Wind Signal number 2, subalit may worst case scenario dahil hindi inaalis ang posibilidad na lumakas pa bilang severe tropical storm itong si Bagyong Ramil bago maglandfall. Kung mangyari nga ito, posibleng magtaas ng hanggang signal number 3. May mga lugar din na posibleng makaranas ng malalakas na hangin na dulot ng trough or extension nitong si Bagyong Ramil at ng easterlies. Ito yung mga lugar na hindi nakasailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal. Kabilang dyan ang Cagayan Valley, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Marinduque, Mindoro Provinces at Masbate. Dahil rin sa epekto nitong si Bagyong Ramil, posible ngayong araw ang moderate to heavy rain sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Muli sa mga apektadong lugar, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lakas sa track nitong si Bagyong Ramil, inaasahan na maglalandfall ito sa Catanduanes mamayang tanghali o mamayang gabi at inaasahan na muling maglalandfall sa may Aurora o Quezon bukas ng umaga. Matapos nga maglandfall ay babaybayin nito ang bulubundukin ng Northern o Central Luzon at lalabas ng West Philippine Sea bukas ng tanghali o bukas ng gabi. Inaasahan naman na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes ng umaga. Hindi inaalis ang posibilidad na mas bumaba yung track nito na magresulta sa panibagong landfall area at madagdagan pa yung mga lugar na nakasailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal. Si Bagyong Ramil ay inaasahan na lalakas pa bilang isang tropical storm within the next 12 hours. At gaya ng nasabi natin kanina, hindi inaalis yung posibilidad na mas lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm bago ito maglandfall. Paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago. Kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala pa naman tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Subalit meron na tayong storm surge warning sa may Southern Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Northern Coast of Eastern Samar, at Northern Coast ng Samar. Sa mga nabanggit na lugar, posibleng makaranas ng 1 hanggang 2 metrong daluyong. Kapag ganitong may storm surge warning, pinapaalalahanan na ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na wag na munang pumalaot. So, lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe, everyone.